Magandang araw po at kumusta kayo mga kapatid at mga kalahi? Sumaatin nawa ang kapayapaan. Muli po ay meron tayong tatalakayin at pag-aaralan. May kinalaman sa mga masusumpungan po nating mga iba't ibang mga talinghaga na humahamon sa ating mga kaisipan upang tayo ay matutong sumangguni sa banal na kasulatan, siya sa atin ang mga bagay na dito ay dapat nating katutuhan. Meron po tayong pag-aaralan ngayon at ito'y may kinalaman sa mga naging pangungusap ng ating Panginoong Kristo. Meron kasing dalawang pagkakataon na bumanggit siya ng salitang itatayo. At ito ay meron pong mga kinalaman sa magaganap sa kanyang buhay. Kaya po basahin po natin una yung binanggit po niya sa sa Juan kapitulo 2 at ang bersikulo ay 19. Ang sabi po niya dito ay sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, "Igiba ninyo ang templong ito at itatayo sa 3 araw. Aking itatayo sa 3 araw." Meron po siyang binanggit naman sa Mateo, Kapitulo 16 at 18, versikulo 18, na ang sinasabi ay ganito, "At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia." Tumakatid po, sa una, sinabi ng Panginoon Kristo, "Gibanin niyo ang templong ito, itatayo ko sa 3 araw." Sa pangalawa, sinabi naman niya kay Pedro, "Itatayo ko ang aking iglesia." Ngayon, anong mga kahulugan ng pangungusap na ito ng ating Panginoon Kristo? Magkakasing kahulugan ba ito o magkaisa ng pangyayaring magaganap? Yan po yung ating tutuklasin sapagkat doon sa unang sinabi niya sa mga Hudyo, sinabi niya, "Igiba ninyo ang templong ito at itatayo ko sa 3 araw." Yun po yung kanyang binanggit sa mga Hudyo. Ngayon, itong mga Hudyo, nagtaka sila, hindi sila makapaniwala. Kaya nga basahin po natin ang Juan Kapitulo 2 at versikulo 20 na sinasabi naman po ay ganito, "Sinabi nga ng mga Hudyo, 46 na taon ang pagkakatayo ng templong ito at itatayo sa 3 araw." Hindi sila makapaniwala sa sinabi ng ating Panginoong Kristo sapagkat hindi nila naunawaan kung ano ang kahulugan ng pangungusap ng ating Panginoong Kristo templong igigiba at itatayo sa 3 araw. Sunod po natin ang pagbasa. Datapwat sinalita niya ang tungkol sa templo ng kanyang katawan. Ayun. Lumitaw na po. Anong templo yung binanggit niyang igiba at itatayo sa 3 araw? Hindi yung templong ipinatayo sa Jerusalem. Yung pong templong ipinatayo ni Solomon. Hindi po yun. Ang templo na binabanggit niya ay walang iba kundi yung templo ng kanyang katawan. Kaya nga, ang sabi sa versikulo 20, "Nang magbango na mag-uli nga siya sa mga patay, ay naalaala ng kanyang mga alagad na sinalita niya ito at nagsisampalataya sila sa kasulatan at sa salitang sinabi ni Jesus." Yan. Nagkaroon na po ng linaw yung sinabi niyang, "Igiba ninyo ang templong ito at itatayo ko sa 3 araw." Ngayon, sapagkat mayroon pong dalawang bagay na binanggit ang Panginoon Kristo na itatayo. Ano po? Itatayo ang templo, itatayo ang iglesia. Pag-aaralan po natin ang may kinalaman sa bagay na ito. Ang tanong natin ay ito, natupad ba yung sinabi ng ating Panginoon Kristo na itatayo, na templong kung magiba ay maitatayo? Natupad po ang templong sinasabi ng ating Panginoon Kristo pagkat ito yung kanyang katawan na kung siya ay mamatay ay mabubuhay na maguli sa loob ng 3 araw. Kaya bang basahin po natin
ang sinasabi sa Juan Kapitulo 20 at makikita po natin dito kung ano yung pangyayaring naganap sa ating Panginoong Kristo. Ganito po yung ating masusumpungan sa Juan Kapitulo 20 at ang versikulo ay 14 at 12 at 14. Mababasa po ang ganitong pangungusap. At nakita niya ang dalawang anghel na nararamtan na nangakaupo, ang isa'y sa ulunan at ang isa'y sa paanan ng kinalalagyan ng bangkay ni Jesus. At sinabi nila sa kanya, "Babae, bakit ka umiiyak?" At sinabi nila sa kanya, sapagkat kinuha nila ang aking Panginoon at hindi ko maalaman kung saan nila siya inilagay. Pagkasabi niya ng gayon, siya ay lumingon at nakitang nakatayo si Jesus. Versikulo 14, nakatayo si Jesus at hindi nalalaman na yun ay si Jesus. Yun. Lumitaw na po yung katotohanang kaganapan ng sinalita ng ating Panginoon Kristo. Igibanin niyo ang templong ito, yun yung kanyang katawang laman at aking itatayo sa loob ng 3 araw. Nangyari iyan nang siya ay magbangon sa gitna ng mga patay. Gaya ng nakita ni Maria Magdalena na siya ay nakatayo sa kanyang nung nasa panahon pang siya ay nasa kanilang libingan. Ngayon, pag-aralin nga natin, mga kapatid, mga kalahi, bakit gayon? Ilan ba yung uri yung katawan? At ilang uri ang iglesia? Mababasa po natin sa banal na kasulatan, sa sulat ng Apostol Pablo, sa mga taga-Kolosas. Masusumpungan po natin ang ganitong pangungusap kung ano ang kahulugan, kung ano yung sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa katawan ng ating Panginoong Kristo. 1:22, gayon may pinakapagkasundo niya ngayon sa katawan ng kanyang laman. Pinakapagkasundo niya sila sa katawan ng kanyang laman. Katawan ng kanyang laman, yun po. Sa pamamagitan ng kamatayan, upang kayo'y iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Ngayon nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa aking laman dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia. Yan, nabasa po natin, katawan na iglesia. Lumilitaw po ngayon, mga kapatid, na yung katawang laman ng ating Panginoong Kristo ay iglesia. Gaya po ng ating nabasa. Alin ngayon yung iglesyang sinabi niya kay Pedro, itatayo ko ang aking iglesia. Yun po yung sinasabi ng banal na kasulatan at dapat maunawaan po natin yan. Itatayo ko ang aking iglesia. Kaiba yun doon sa nakatayo o itinayo, templong katawang niya na namatay at nabuhay at tumayo sa libingan. Yun yung sinasabi niya, sa 3 araw, igibanin niyo ang templong ito at itatayo ko sa 3 araw. Magkaiba po yun. Pagkat yung iglesyang katawan ng ating Panginoong Kristo, yun po yung nabuhay. Dapat meron pang isang iglesia, meron pang isang katawan na dapat po maunawaan natin ang kahulugan ng bagay na ito at atin pong babasahin. Ano bang uri ng iglesia? Yung tinutukoy ng banal na kasulatan na hindi yung katawang laman ng ating Panginoong Kristo. Dapat gayon din, katawan at iglesia pa din ang tinutukoy ng banal na kasulatan. Meron po tayong babasahin at ito ay ating masusumpungan sa Aklat ng Roma. Ang kapitulo ay 12 at ang versikulo ay 4 at 5. Pakinggan po ninyo, mga kapatid. At atin pong nilulutas yung hiwaga ng katawan ng ating Panginoong Kristo na atin pong nabasa, katawang laman, katawang nabuhay. At gaya ng sinasabi ng Apostol Pablo, basahin po natin ang ganito. Sapagkat kung paanong sa isang katawan, ayan, narinig po natin, kung paanong sa isang katawan ay meron tayong maraming mga sangkap
at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain. Yan ang sabi ng Apostol Pablo. Ay gayon din tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Iba na po ito. Yung katawan na ito. Yung katawang nalibing, namatay, nalibing, nabuhay, yung po yung katawang binanggit ng Panginoon Kristo, igibanin ninyo, patayin ninyo, at aking itatayo, bubuhayin sa 3 araw. Nangyari at naganap yun. At yung ating pong nasumpungan ngayon, yung ikalawang uri ng katawan, iba na po ito. Ang sabi ng Apostol Pablo, sapagkat kung paanong sa isang katawan ay meron tayong maraming sangkap, yun po yung katawan nating ito, ay at ang mga lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain. Gayon din tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Ito na po yung iglesia, ito na po yung katawang, hindi po yung literal, kundi yung spiritual, pagkat ito ay binubuo ng maraming mga sangkap na mga tao sa loob ng iglesia at katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya meron pong dalawang katawan. Meron dalawang iglesia. Yung iglesyang natayo sa libingan at nabuhay. Yung iglesia na sabi ng Apostol Pablo, bagaman at marami tayo ay mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Ngayon ang tanong ay, ganito mga kapatid, paano nangyari yun? Paanong ang mga tao na nabuo bilang isang katawan ng ating Panginoon Kristo ay matatawag na iglesia at ano ang magiging kalagayan nito pagkatapos na ito ay maitayo? Tingnan po natin at basahin natin ayon sa sulat ng Apostol Pablo sa mga taga-Epeso. Ang kapitulo ay 2 at ang bersikulo ay 20 hanggang sumusunod na talata. Sabi po ay ganito, na mga itinatayo sa ibabaw ng pinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus din ang Pangulong bato sa panulok. Nasa kanya ay ang buong gusali ay nakalapat na mabuti, ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Nasa kanya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Ito po yung ikalawang uri ng katawan, ikalawang uri ng iglesia. Sa mga kapatid, lumilito po, may dalawang uri ng iglesia at katawan. Yung katawang laman ng ating Panginoon Kristo, yung po yung namatay, nabuhay, at natayo sa loob ng 3 araw. Yung katawang espiritual ng ating Panginoon Kristo, yung po yung bilang ng mga tao na bumubuo bilang isang templo, bilang isang iglesia. Ang sabi nga ng Apostol Pablo, bagaman tayo ay marami, ay iisa lamang tayong katawan na sangkap ng ating Panginoong Jesucristo. Kung gayon po malinaw na yung dalawang iglesia at dalawang templo ay nalutas natin. Yun po yung hiwaga ng mga bagay na itinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Kaya huwag tayong magtataka kung makakarinig kayo, halimbawa, sa atin pong pag-aaral at pagsisiyasat sa ating channel na ito, marinig po ninyo yung iglesia ay walang iba kung hindi katawan ni Kristo at yung iglesia ay yung kanyang mga itinayo. Gaya ng isang gusali, ang sabi nga ng apostol na si Pablo na nalalapat na mabuti at lumalago bilang isang templong banal sa Panginoon. Yan po yung ating pag-aaral sa sandaling ito. At naway naunawaan ng lahat at maging karagdagang kaalaman sa lahat at bawat isa sa atin. Magandang araw po, magandang gabi man, sumaati nawa ang Panginoon sa lahat ng panahon.